Alamin natin kung bakit mahigit 80% ng Pilipino ay naghihirap pagdating sa pinansyal at 5% lamang ng Pilipino nagtatagumpay pagdating dito. Kaya kung interesado ka, panoorin ang buong video nito. Welcome to Healthy Tips, ang channel na nagbibigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa inyong kalusugan, kayamanan, pakikitungo sa kapwa at pang-araw-araw na buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang bell notification icon para wala kang ma-miss ating mga healthy tips. Ang video na ito ay walang intensyon na hamakin ang estado ng buhay ng tao. Layunin lamang nito magbigay ng impormasyon at kaalaman para umunlad ang buhay ng ating kapwa Pilipino. Bakit nga ba lalong yumayaman ang mayayaman at tumataas taon-taon ang bilang ng Pilipino na naghihirap pagdating sa pinansyal? Ayon sa datos ng gobyerno, nahahati sa 3 kategorya ang estado ng buhay ng Pilipino pagdating sa pinansyal. 5% sa pinakamayayaman, 15% naman sa middle class o may stable na pamumuhay, at 80% naman ang Pilipino na naghihirap pagdating sa pinansyal. Ang 80% na tao ay yung kailangan pa rin magtrabaho kahit tumanda na sila o kaya naman ay tulungan ng kanilang anak, pamilya, gobyerno kapag hindi na nila kaya magtrabaho. Ang 15% naman ay mga taong may stable na pamumuhay. Sila yung hindi kayamanan at hindi din naman kahirapan. Kaya sila ang mga taong nasa middle class. Hindi rin nila kailangan magtrabaho pag tumanda na sila dahil meron na silang sapat na ipon para dito. Ang 5% naman ay yung pinakamayayaman. Sa sobrang yaman nila ay nababago nila ang kasaysayan at ekonomiya ng isang bansa. Wala din silang pinoproblema pagdating sa pinansyal. Ang pinoproblema na lamang nila ay kung paano nila pamamana ang kanilang yaman sa tamang tao. Pero alam nyo ba, karamihan din sa mayayaman na ito ay galing sa pamilyang mahirap o may mababang estado ng pamumuhay pagdating sa pinansyal. Paano nila ginamit ng tama ang kanilang pera? Lagi nating tatandaan, ang pera ay isa lamang tools o kagamitan para tulungan ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Kaya kung tamad ka, mas papatamarin ka ng pera kapag madami ka nito. Kung mapagbigay ka naman ay madami kang mabibigyan kapag madami kang pera. At kung gusto mo namang yumaman ay papayamanin ka ng pera kapag gagamitin mo ito ng tama. Pero paano nga ba ginagastos ng Pilipino ang kanilang pera? Sabihin na natin bawat isa sa kanila ay may income na 20,000 pesos. Ganito magpaikot ang 80% ng kanilang income. Pagpasok sa kanila ng income, mapupunta ito sa kanilang personal account. Dito sa account na ito, kinukuha nila ang mga pangbili nila ng mga bagay na kailangan at hindi nila kailangan. Ang mga bagay na kailangan nila o necessity ay yung mga bagay na hindi pwedeng mawala sa ating buhay, gaya na lamang ng pagkain, allowance araw-araw, gamit sa bahay, damit, tubig, kuryente at iba pa. Normal lamang na gumastos sila para dito at hindi masamang gumastos para dito. Pero kung ganito pa lamang ang kanilang income ay dapat silang magtipid sa pagkain, allowance sa araw-araw, sa mga kagastusan sa bahay. Dapat huwag din silang bumili ng mga bagong damit kung okay pa naman ang kanilang lumang damit. Pero ito nga ba ang dahilan kung bakit sila naghihirap pagdating sa pinansyal? Hindi. Kaya sila naghihirap ay dahil sa pagbili nila o paggastos sa mga bagay na hindi naman masyadong kailangan. Ito yung wants but do not need. Maraming tao ang nagkakamali dito, lalo na yung mga taong nag-uumpisa pa lamang o wala pang masyadong responsibilidad sa buhay. Saan nga ba karaniwang nagkakamali ang karamihan sa kanila? Ang una ay ang pagbili ng mga bagay na meron pa naman sila, gaya ng cellphone, motor, damit, alahas at marami pa. Karamihan pa sa kanila ay kumukuha ng mga bagay na hulugan. Alam naman natin na kapag kumuha ka ng isang hulugan na bagay ay tumataas ang value nito ng 40 hanggang 80%. Dinadaya lamang natin ang ating utak na mas nakakamura tayo. Pero ang totoo ay mas lumalaki lamang ang ating gastos nang hindi natin namamalayan. Pangalawa naman ay sa mga inuman o kasiyahan. Normal lamang na gumastos sa mga ganitong bagay paminsan-minsan. Pero ang hindi normal ay ang araw-araw na kasiyahan o madalas na pag-iinuman. Lalo na kung sila palagi ang gumagastos. Masakit na nga ang kanilang ulo kinabukasan, gumastos pa sila ng pera. Pangatlo naman ay bisyo at sugal.
Karamihan sa tao ay mahilig sa easy money o madali ang pera. At ang isa lamang sa example nito ay loto. Alam nyo ba na 1 out of 13,983,816 ang posibilidad nyo na manalo dito? Pero sabihin na natin na tumataya pa rin sila ng 20 pesos araw-araw. I-multiply natin sa isang taon o 365 days. Aabot ang 20 pesos nila araw-araw ng 7,300 pesos. Maaari na sila makapagsimula ng maliit na negosyo sa ganito kalaking halaga ng pera. At ang masama pa dito, karamihan sa kanila ay may bisyo. Sabihin na nating naninigarilyo sila at gumagastos din sila ng 20 pesos kada araw. Another 7,300 pesos na naman. At ang isa pa sa problema ng Pilipino ay ang pagsasabong. Maaring mabilis dito ang pera, ngunit mabilis ding mawala. Isang lipad lamang na manok na pula ay paniguradong ubos ang pera. Tumungo naman tayo sa 15% na Pilipino. Ganito nila ginagastos ang kanilang 20,000 pesos na income. Ang unang pupuntahan ng kanilang pera ay ang kanilang business account. Oo, tama, business account. Naglalaan sila ng 20% hanggang 33% o 4,000 pesos hanggang 6,600 pesos mula sa kanilang income na 20,000. Maaaring hindi pa sila makapagsimula ng negosyo sa ganitong halaga lamang ng pera. Pero kapag inipon nila ito ng isang taon, aabot ito ng 48,000, 96,000 naman sa 2 taon at 154,000 sa 3 taon. Kahit sinong simpleng tao ay makakapagsimula na ng negosyo sa ganito kalaking halaga ng pera. Ang sunod naman na pupuntahan ng kanilang 20,000 pesos na income ay ang kanilang tax account. 30 hanggang 33% o 6,000 hanggang 6,600 pesos ang nilalaan nila para dito. Ang account na ito ay pangbayad nila sa tax sa gobyerno, kasama na rin ang tubig at kuryente. May natira pa naman ay iniipon lamang nila para sa mga susunod na bayarin. At kapag naipon ito ng naipon, maaari nilang idagdag sa kanilang business account o home account. Speaking of home account, ito naman ang pinupuntahan ng kanilang 34% hanggang 50% o 6,800 hanggang 10,000 pesos na pera mula sa kanilang 20,000 pesos na income. Para saan nga ba ang account na ito? Naaalala nyo ba yung personal account ng 80% na Pilipino? Parang ganito rin ang home account. Ang pinagkaiba lamang nila ay wala na silang binabayaran sa tubig at kuryente dahil sa kanilang tax account. Mapapansin nyo agad ang pinagkaiba ng 80% sa 15% ng Pilipino. Ang 15% ay merong negosyo na inaalagaan at ang negosyong ito ang magpapasok sa kanila ng maliit na income o higit pa sa 20,000 pesos na kanilang sinesweldo buwan-buwan. Kaya dapat maglaan tayo ng pera para sa negosyo. Dahil isa ito sa pwedeng mag-iwas sa atin sa kahirapan pagdating sa pinansyal. At ang panghuli naman ay ang 5% na Pilipino o yung pinakamayayaman na tao, hindi lang sa Pilipinas pati na sa buong mundo. Paano sila nagsisimula sa 20,000 pesos na income? Ganito nila pinapaikot ang kanilang pera. Gaya ng 15% na tao, meron din silang business account at naglalaan din sila ng 20% hanggang 33% o 4,000 pesos hanggang 6,600 pesos. Meron din silang tax account para sa tax, tubig, kuryente at iba pa. Ang pinagkaiba nila sa 15% na tao ay ang pinupuntahan ng kanilang 34% o 50% na income. Kung sa 15% na tao ay napupunta ang kanilang income sa home account at natatapos na dito, sa mayayaman naman hindi pa dito natatapos ang kanilang pagbabudget. Napupunta ang 6,800 pesos o 10,000 pesos nila sa kanilang investment account at dito muling mahahati ang kanilang pera. Nahahati sa 6 na account ang kanilang investment account. Ito ay home account, children's account, insurance, real estate, stock market, at fund account. So isa-isahin natin ang account na ito. Unahin natin ang home account. Ang unang pinupuntahan ng kanilang investment account ay ang home account at naglalaan sila ng 5,000 pesos para sa account na ito. Pero hindi sila kumukuha ng panggastos nila dito para sa kanilang wants o sa mga bagay na gusto nila pero hindi naman masyadong kailangan. Ang pinaglalaanan ng account na ito ay yung mga bagay na needs o hindi pwedeng mawala sa kanilang buhay.
gaya na lamang ng pagkain, allowance at mga kagamitan na kailangan sa loob ng bahay. Siya nga pala, ang allowance ay kasama na sa needs o mga bagay na kailangan dahil sa panahon ngayon wala ka namang mararating kung wala kang pera sa bulsa o allowance. Ang sunod naman na pinupuntahan ng kanilang income o ng 2,000 pesos ay ang children's account. Ang account na ito ay para sa mga bata o para sa future ng kanilang mga anak. Alam nyo ba na isa lamang sa 10 bata ang nakakapagtapos sa kolehiyo? Ang sabi ng karamihan ay dahil sa kahirapan. Pero ang totoo ay hindi ito pinaghandaan ng tama ng kanilang mga magulang. Karamihan sa Pilipino ay walang family planning o wala silang plano kung ilan ang magiging anak nila. Pag dumami ang kanilang anak, mas lalo silang maghihirap pagdating sa pinansyal. At dahil dito, hindi nakakapagtapos ang kanilang mga anak sa kolehiyo. Alam ng 5% na mayayaman na balang araw ay magkukolehiyo din ang kanilang mga anak, kaya habang maaga at malakas pa ay pinapaghandaan nila agad ito. Ang pangatlo naman sa pinupuntahan ng kanilang 1,000 pesos mula sa kanilang 20,000 pesos na income ay ang insurance account o emergency money o pwede na din na retirement account. Alam ng mayayaman na tao din sila at pwede din silang magkasakit o maaksidente. At alam nila na isang malubhang sakit lamang ang pwedeng umubos ng kanilang pinaghirapan. Kaya habang maaga pa ay pinapaghandaan na din nila ito. Ang pang-apat naman na pinupuntahan ng kanilang pera ay stocks o stock market. Naglalaan sila ng 750 pesos para dito. So ano nga bang stocks o stock market? Ang stocks ay yung tinatawag na shares o equities. Ang ibig sabihin nito ay may kahati o may pagmamay-ari sa isang kumpanya o negosyo. Samantalang ang stock market naman ay ang lugar kung saan ang mga shares o stocks ay binibili at binibenta. Paano nga ba sila kumikita sa stock market? Halimbawa, naglabas ang isang kumpanya ng 10,000 shares of stock at bumili ang tao dito ng 100 shares. Automatic magiging stockholder na sila ng kumpanya na yon. At magmamay-ari na rin sila ng 1% ng kumpanya. So, paano magkaka-income? Kapag umasenso yung kumpanya na binilihan nila ng shares, tataas din ang value nung binili ng stock at maaari din nila itong ibenta ng mas mataas sa stock market. Kaunting trivia. Alam nyo ba na ang pangatlo sa pinakamayamang tao sa buong mundo na si Warren Buffett ay yumaman dahil sa pagbili ng stocks o share ng isang maliliit na kumpanya? Ang pang-apat naman na pupuntahan ng kanilang investment account ay ang real estate at 750 pesos ang nilalaan nila para dito. Ano nga ba ang real estate? Sa madaling salita, ang real estate ay pagmamay-ari na hindi kayang galawin gaya na lamang ng mga lupa at building. So bakit nga ba sila nag-i-invest dito? Simple lamang dahil hindi nagdi-depreciate ang value nito o hindi bumababa ang halaga ng isang real estate. Lagi itong pataas ng pataas habang tumatagal ang panahon. Malakas din magpasok ang real estate ng passive income kapag gagamitin nila ito ng tama, gaya na lamang na pagpapatayo ng building o paupahan na bahay. Pero sigurado iniisip nyo, 750 pesos lamang, baka lupa lamang sa paso ang mabili ng ganitong halaga ng pera. Pero lagi nating tatandaan, meron silang business account na nagpapasok din sa kanila ng income. Iniipon lamang nila ang para sa real estate at pagdating ng tamang panahon at pagkakataon, makakabili na rin sila ng isang lupa. Ang pang-anim naman at ang panghuli na pinupuntahan ng kanilang investment account ay ang fund account. Para saan nga ba ang account na ito? Ang account na ito ay panggastos nila sa kanilang wants o sa mga bagay na gusto lamang nilang bilhin pero hindi naman nila masyadong kailangan. Pwede din sa bisyo kung meron man sila. Mahalaga din sa tao ang account na ito para kahit papano naman ma-enjoy nila ang kanilang pinaghirapan. Pero syempre lumalaki din ang pwede nilang ilagay sa account na ito kapag dumadami ang kanilang income at kinikita ng kanilang negosyo. Ganyan magpaikot o gumastos ang 5% na mayayaman. Habang maaga pa lamang, nagsasakripisyo na sila at nagdidisiplina pagdating sa pinansyal dahil alam nila na talo ng maagap ang masipag. Ano nga ba naman ang gagawin mo sa sipag kung huli na ang lahat at hindi mo na pwedeng balikan? Ikaw, ano naman ang gagawin mo pagdating sa iyong pinansyal?
matapos mong mapanood ang video na ito. Saan ka ba gagaya? Sa 80% ba ng Pilipino o sa 5% at 15% na Pilipino? Nasa sayo lamang ang huling desisyon. Basta palagi mong tatandaan, binigay na ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Nasa sa atin lamang kung paano natin ito gagamitin ng tama. May natutunan ka ba sa video na ito? Kung meron ay mag-subscribe at i-hit ang bell notification icon para wala ka na rin ma-miss sa ating susunod na healthy tips. At kung may gusto kang matulungan, huwag mahihiyang i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at see you on our next video. At lagi nating tatandaan, God already bless us.